Sinibak na ng ESPN si Zach Lowe ang kanilang respetadong mamahayag, writer at analyst mga idol. Ayon sa ESPN, ang rason kung bakit kanilang sinibak itong kanilang veteranong reporter and writer na si Zach Lowe ay dahil hindi nila kayang matustusan yung 7 digits na sinasahod niya sa kanila. Subalit hindi kumbinsido ang mga netizen dahil ang ESPN ay mayroong value na $24 billion at kaya paano ba na hindi nila ma-afford ang ganyang pasweldo sa kanilang trabahante na in fact malaki naman yung kinakamadang pera para sa kanila, ano? Heto ang mga tsorya ng mga netizen at mga NBA fans kung bakit talaga sinibak ng ESPN si Zach Lowe. Ito'y marahil hindi na raw nagugustuhan ng ESPN ang ginagawa nitong si Zach Lowe at dahil siya'y isang magaling at parang siya lang daw yung nagsasalita ng totoo patungkol sa basketball, aba, hindi ito maganda para sa kanilang personal na interes. Dagdag pa ng mga NBA fans, ito isang malaking pagkakamaling ginawa ng ESPN kung saan nagretiro na nga si Adrian Wojnarowski. Ngayon, kanilang binitawan pa itong kanilang veteranong mamahayag, analyst at writer pa na si Zach Lowe. Marami ang nadismaya sa ESPN at ngayon sila ay nakakatanggap nga ng mga backlash patungkol sa kanilang ginawa. Sa ibang balita, ipinaliwanag naman ni Mike Dunleavy ng Golden State Warriors kung bakit hindi nila hinabol ng husto sina Paul George at Lauri Markkanen. Alam ni Mike Dunleavy na yan talaga yung gusto ng mga kupunan katulad ng LA Clippers kay Paul George at Utah Jazz kay Markkanen na kanilang habulin ang mga star players nito kung saan parang kanilang iniisip na handang gawin ng Warriors ang lahat para lang makuha itong si Paul George o si Markkanen man. Subalit ayon mismo kay Mike Dunleavy, walang point, hindi makabuluhan kung sila'y gagawa ng ganung move. Ayon kay Mike Dunleavy, siguro kanilang nakikita na kami nawawala na ng pasensya. Pero iba ang nawawala na ng pasensya sa hindi ka disiplinado. Kung baga ang kanyang punto rito, sila ay disiplinado at alam nila na mali ang kanilang gagawin at mayroong tamang deal para doon. Tamang deal at sa tamang panahon. Yan mismong sinabi ni Mike Dunleavy sa kanyang interview bago pa man mangyari yung kanilang media day sa katapusan. Kumita ng totoong pera sa Epoch Game, dito ka na maglaro. Yung Medefruit ang paborito ko, isang pindutan lang, pwede kang tumamba ng malaki-laki. Mayroon pang color game, mayroong Dragon Tiger, pipili ka lang dyan, napaka-basic manalo rito. Para makapaglaro, pinutin ang link na nasa comment section at mag-fill out, magparehistro muna. Yung phone number mo, gumawa ka ng password mo, yung referral ID, isama mo na rin. Pagkatapos, pinutin lang ang send at magpapadala yan ng verification code at siyang ilalagay mo dyan. Mayroon kang matatanggap na daily bonus araw-araw na pwede mong gamitin. Pwede ka na makapaglaro, mag-cash in mga idol, at manalo ng limpak-limpak. Saan ka pa? Dito ka na sa Epoch Game. Sa ating huling balita, tinawanan lang ni Joe Mazzulla ang head coach ng Celtics itong si Jayson Tatum dahil sa pagkabigo niyang makuha ang MVP award at sa pagbabangko ng Team USA sa kanya sa Olympics. Kahit na parang bastos na isipin ayon kay Jayson Tatum, pero alam niya ang gustong iparating nitong si Coach Joe Mazzulla sa kanya na tila parang ginagawang motibasyon nito ng coach niya para siya'y mag-hard work pa, pagbutihin pa ang kanyang performance para magawa niya ang kanyang gusto at baka manalo pa siya ng MVP sa susunod na mga taon. Totally mga idol, hindi talaga nakakalimutan ni Jayson Tatum na nadulas pa sa kanyang mga kamay ang MVP award despite na naging maganda naman yung kanyang numerong kinakamada at yung pagbabangko sa kanya sa Olympics. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga fast break balita and as always, thank you for watching.